Kamusta, D-Fam? Akala mo ba, kilala mo na ang kakaibang batas ng North Korea? Ano, kung sabihin ko sa'yo, may mga mas weird pa na hindi mo pa alam. 박명성 3호. Oo, D-Fam. Ang mga batas na to ay hindi lang bawal. Minsan, parang galing sa pelikula. So, tara! Simulan natin ang ating pag-aaral. Mr. D. Mga kakaibang batas sa North Korea na di mo pa alam. Number 1. Bawal ang sarcasm. Kung mahilig kang magbiro, gaya ng, "Ay, grabe talaga tong si Kim Jong-un. Super duper bait." Teka lang, huwag mong subukan yan sa North Korea. Ang sarcasm or biro na may banat ay krimen na baka sa Pinas ay joke lang. Pero sa kanila, yan ay pagsira ng imahe ng estado. Kaya, boom! Kulong kaagad. Etong isang kwento. Noong 2016, isang American student na si Otto Warmbier ay naaresto sa North Korea. At ang kanyang krimen, ang pagtanggal umano ng propaganda poster sa isang hotel. Isang akto na maraming bansa ay simpleng prank lang. Pero sa North Korea, ito ay tiningnang krimen laban sa estado. Hinatulan si Otto ng 15 years ng hard labor, kasama na rin ang torture. Ayon sa mga ulat, bagamat hindi direkta ang kaso niya sa paggamit ng sarcasm, ang mismong intensyon niya na gawing biro o i-downplay ang ideolohiya ng estado kahit sa anyo ng simpleng aksyon o salita ay pwedeng ikulong o ikamatay. At eto pang mas malupit, pagbalik niya sa US matapos ng halos 17 months, nasa coma stage na siya at namatay makalipas lang ng ilang araw. Hindi malinaw ang eksaktong nangyari habang nakakulong siya, pero ang insidente ay nagsilbing babala sa buong mundo. Walang biro-biro sa North Korea. Number 2. Bawal magreklamo kahit nasa bahay. Kung may problema ka sa gobyerno, tahimik ka na lang. Kasi kahit magreklamo ka lang sa loob ng bahay mo, pwedeng may makinig at isumbong ka. May sistema sila ng informant rewards. Meaning, babayaran sila kung meron silang maisumbong sa mga pulis. Kung sa atin, uso ang marites, sa kanila, uso ang bayarang sumbongero! Number 3. Kailangang umiyak ng todo-todo sa pagkamatay ng leader. Nung namatay si Kim Jong-il, obligado ang lahat na umiyak. With matching iyak, tawa, hikbi combo! May mga nahuli pa raw na mahina umiyak at pinatawa ng parusa. Sa kanila, bilang sapat ang magluksa, dapat pang award-winning ang drama. Number 4. Walang April Fools sa North Korea. Bawal ang prank? Yes! Kasi kahit biro lang, ito ay pagsisinungaling na mukhang anti-government. Wow! Pwede kang hulihin. Sa kanila, ang April Fools ay criminal offense. Kaya kahit it's a prank, bro! Hindi yun uubra sa gobyerno ng North Korea. Number 5. Magkaibang pera
ang turista at lokal. Dati, may hiwalay na pera ang mga turista at lokal sa North Korea. Wow. Pero hindi mo mahahawakan ang totoong North Korean won. At hanggang ngayon, super restricted pa rin ang currency usage. Pwede kang maparusahan kung gumamit ka ng maling pera. Hindi makakabili basta-basta ang mga turista kung saan-saan lang. May naka-assign na currency stores or malls na pwedeng bilhan ng mga turista na bumibisita sa North Korea. Number 6. Iba ang kalendaryo. Juichi Year. Alam mo bang sa kanila, hindi pa 2025 ngayon? Sa North Korea, Juichi Year 114 pa lang ngayon dahil nag-umpisa ang bilang nila noong 1912 pa lang. Okay! Na kapanganakan ni Kim Il-sung. Ibang level talaga ang idol nyo, no? Number 7, bawal tapakan ang muka ni Kim Jong-un. Kapag may mga pahayagan at newspapers na may larawan ng leader, bawal itong tapakan, bawal itong lukutin, at bawal itong itapon. Kung sakaling matapakan mo, kahit aksidente lang, huhulihin ka. Literal na Huwag mong yuyurakan ang pangalan ko. ang level dito. Grabe! Number 8. Turista, laging may nakabantay. Sa North Korea, lahat ng turista ay may government guide. Hindi ka pwedeng mag-solo travel doon. Kasi, bawat galaw mo, bantay sarado ng gobyerno. Konting mali, huli, o kaya sikretong torture ang dadanasin mo. Pati selfie, dapat may approval. Lahat ng kilos mo, parang reality show lang. Pero, ikaw lang ang hindi aware. Hindi ka rin makakapag-picture sa kung ano-anong lugar na gusto mong picturean. Dapat may approval ng gobyerno. Okay! Number 9. Bawal gumamit ng pangalang Kim Jong-un. Kung gusto mong pangalan ang baby mo ng Kim Jong-un, no, no, no. Bawal na bawal to. May batas na hindi pwedeng gumamit ng pangalan ng leader. Kahit middle name pa nito. Gusto nila, sila lang ang natatangi. Kaya kung ako sa inyo, Justin Bieber na lang ay pangalan nyo. Number 10. Dapat may badge ng leader ang mga adults. Lahat ng adult citizen sa North Korea ay kailangan magsuot ng badge na may mukha ng leader. Kung wala ka nito, asahan mong may magtatanong o mas malala, ipapadampot ka. Parang student ID sa eskwela. Pero, panghabang buhay. Number 11. May parusa sa mabagal na pagluhod. Kapag may national event, expected na lumuhod ka agad-agad kapag dumating ang iyong leader. Minsan, may mga nahuli dahil mabagal raw sila sa pagluhod. Eh kung may rayuma ka, sorry ka na lang. Baka mabilang ka pa sa against the state people. Grabe, di-fam, di ba? Sa North Korea, bawat kilos mo ay may kaakibat na batas. Kaya habang tayo'y malayang nakakatawa, nakakapagbiruan, nakakapag-TikTok, at nakakapag-selfie, magpasalamat tayo. Oh, thank you so much. Kung may batas kang pinaka-nakakagulat, i-comment mo na sa baba. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming kakaibang kwento. Dito lang
sa Mr. D TV. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!